Good morning everyone! Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Marahil po yung iba sa atin sa Pilipinas ay nagtataka bakit ang ating oras ngayon ay nag-iba. 7:33 po ng umaga dito po sa Winnipeg. Sa Pilipinas po ngayon ay ganap ng 9:33. Dati po ay meron lamang isang oras na pagitan, umaga dito, gabi dyan sa Pilipinas. Subalit ngayon, because of the daylight saving time, ang tawag po doon ay fall back. Kapag panahon po ng fall, malapit na mag-winter, ay umaatras po kami ng isang oras. Kaya ngayon po ay dalawa na ang pagitan, or rather 14 hours na ang difference nito sa Philippines. Kaya para po sa mga nababaguhan, ipagpaumanhin na po ninyo, ganito pong oras ninyo mapapanood sa Winnipeg or sa Philippines ang atin pong broadcast dito po sa Tinig ng Pag-asa. 9:30 na po ng gabi, dyan po sa Pilipinas. Ganun pa man ay umaasa po ako na kayo ng mga sumusubaybay sa Tinig ng Pag-asa at nakikinabang po sa mga pag-aaral dito ay magpapatuloy po sa pagsubaybay dahil po kayo ay nakikinabang sa mga turo at aral nito. Sa araw pong ito, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong The Face and the Fruit of False Ministries. Tandaan po natin mga kapatid, dalawa lang naman po ang naglipana ngayon na gawain o ministeryo sa mundo. Una, yung totoo, at yung pangalawa ay yung hindi totoo. Kaya napaka-dali lang naman sanang ma-determine. Dalawa lang naman ang pamimilian yan. Either ikaw ay nasa tama o ikaw ay nasa mali. Subalit ang issue ngayon ay napakaraming ministries. Tinatawag nga pong mga ministries. Ministries nito, ministries na gano'n, no po. Hindi mo na malaman dito sa mga ministries na ito kung alin ba ang iyong pakikinggan, alin ang iyong sasamahan, alin ang iyong pupuntahan. At alam nyo po mga kapatid, hindi naman nagkulang ang banal na kasulatan ng mga pagpapaalala sa atin. May mukha at merong bunga ang bawat ministeryo. At sa araw nito, yun pong mukha at bunga ng false ministries ang atin pong i-unveil. Ito po yung ating titingnan at ito po yung ating pag-aaralan. Pakinggan po muna natin ang paalala ni Pedro sa 2 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Ganito po ang sabi niya, "But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. Many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into disrepute. In their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping." Mga minamahal na mga kapatid, dito po sa atin pong binasang mga talatay, nagpapakita si Pedro na darating yung panahon na ang mga bulaang mga propeta, bulaang mga tagapagturo ay makakapasok maging sa grupo ng mga mananampalataya. Ang paalala niya, mag-ingat because they will secretly. Imagine niyo po, secretly. Ibig sabihin, hindi naman hayagan na ipepresent nila yung kanilang false teachings. Hindi naman diretso na ipepresent nila sa inyo yung mga maling turo. Can you imagine si Ed Lapis, ang tagal-tagal na namamayagpag. Ang tagal-tagal na nagtuturo ni Ed Lapis na palaki ang kanyang ministry. Yung day-by-day ministry, hindi lang sa abroad, kundi naidala niya sa Pilipinas. Na pala nasa loob nito ang very destructive teaching. Kaya yung mga napaniwala ni Ed Lapis,
Dahil hindi naman ho yan ipepresent sa inyo na may lason. Subtle. At ang tawag po ni Peter dyan, secretly, he or them they will introduce a destructive heresy. Nagpapasalamat ako sa PCEC, yung Philippine Council of Evangelical Churches, na ngayon ay nagpalabas na po ng kanilang statement, ng kanila pong position kung ano po ang gospel when it comes to the nature of God. At kung hindi nyo pa ho alam, puntahan nyo yung website ng PCEC, nagpalabas na po sila condemning yung teaching ni Ed Lapis, na yung si Yahweh at si El Elyon ay magkaiba, na yung Father na binabanggit ni Jesus ay malupit na Father. At mga kapatid, ito po'y napaka-sikretong naipasok. Kaya yung mga nag-aral dun sa Kaliwanagan series ni Ed Lapis ay napunta kayo sa kadiliman. Kaya if you are still on that ministry, mag-isip-isip po kayo. Ang problema, hindi lang naman si Ed Lapis yan. Maraming kamukha si Ed Lapis na mga ministries ngayon na ang mga tao nandun without knowing ano bang ipinagtuturo ng ministry na ito. Ano ba ang nasa loob ng ministeryong ito? Hindi kaya sila kabilang doon sa sinasabi rito ni Pedro ng mga false prophets among the people? No po? That they secretly introduce destructive heresies. Denying the sovereign Lord. Di ba yan ginawa ni Ed Lapis? He denied Yahweh as the Father of Jesus. Imagine niyo yan. Ano po? So, atin po itong titingnan. Ano po ba ang mukha ng mga false ministries na ito? So, what is the face of false ministries? Kapag i-define natin yung salitang face, ano bang definition nito? Yung face, the front part of a person's head from forehead to the chin, or the corresponding part of in an animal. Yun po yung definition ng Webster. So, yung face daw, the surface of a thing, especially one that is presented to the view or has a particular function. Yun yung different, iba't ibang kahulugan ng face. At pangatlo, the surface of anything, a front, the side, or edge that is presented to view. May iba't ibang mukha. At hindi palibasa, ito yung ipine-present na mukha ay iisa ang kahulugan nito. Look at the emojis. Yang isang mukha ay pwedeng kakitaan ng iba't ibang emosyon. Kaya nga emojis pwedeng nakangiti, nakasimangot, iba-iba. At take note mga kapatid na hindi palibasa nakalagay yung mukha ng Christian ministry, alam na natin na ito'y Christian. Hindi. Sapagkat napakarami ho ngayong sinasabing sila'y Christian ministry, may mukha ng Christian ministry, may krus ni Kristo, at nagsasabing sila'y Kristiyano, and yet, hindi. The surface of anything, a front, the side, or edge that is presented to view. Mag-ingat kayo. Hindi lahat ng nakikita, hindi lahat ng ating naririnig na nagsasabing Christian ay totoong Christian ministry. On the outside, the face of the false ministries seem to have a positive appeal. Tandaan po ninyo, sabi ni Peter, they secretly introduce. Hindi naman po nila ibibigay sa inyo lason. Papaniwalain ka na ang kanilang ibinibigay ay maganda. Anong meron sila? Kung anong meron sila ay positive. They will always hook you on the positive of what they are offering. Alam niyo, napakagagaling na ahente ng mga pastor Napakagaling, kahuhusay ng mga ahente ng mga tao na nasa loob ng pulpito.
or rather, nasa loob ng simbahan na nakatayo sa pulpito. Napakagagaling niyang mga ahente. Dahil na ibebenta nga nila ang kasinungalingan, yung pa ba namang mga bagay katulad ng insurance, ng bahay, at kung ano-ano pa hindi nila maibenta. Nakakapagbenta nga sila ng kabulaanan eh. Ano po? So, atin pong tingnan. Sabi nga, on the outside, the face of the false ministries seem to have a positive appeal. Why? Because they speak smooth, persuasive, and flattering words or blessings. Yan po yung common na makikita ninyo sa mga false ministries eh. Ang lulumanay magsalita, napak-persuasive, flattering, at puro blessings. Sino ba naman ang ayaw niyan? Laging pronounce ng blessings sa inyo. Lagi na lang kayong ipagpe-pray. Lagi na lang kayong papatungan ng kamay. Sino bang ayaw niyan? Kaya, yung facade, yung mukha ng false ministry, ay mukhang positive naman. Ano po? Ang sabi nga sa New Living Translation, they have smooth talk and glowing words. O, yan po yung ating makikita. Ano sabi ng talata? Romans 16:18. For such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites. By smooth talk and flattery, they deceive the minds of naive people. Yan po yung false ministries. Hindi po sila magmumura, hindi po sila magsasabi ng pangit, hindi ka aalipustahin, hindi ka itataboy, hindi ka sasaktan ng kanilang mga salita, kung hindi, smooth talking. They will speak to you of love. They will speak to you of peace. They will speak flattering words. Na ang purpose? To deceive the minds of naive people. Yan po yung katotohanan, mga kapatid. So, Colossians 2:4, anong sabi? I tell you this is so that no one may deceive you by fine-sounding arguments. Yan po ang sabi ni Paul sa mga taga-Colossians. The word for deceive, ina-highlight ko po yung word na deceive dyan. Yung word na deceive in this passage is a word that means to mislead or to mislead. By what? By false reasoning or argument. Can you imagine, napakahusay ni Ed Lapis na paghiwalay niya si Yahweh tsaka si El Elyon by his deception. Dumampot ng mga talata sa Biblia at pinasama si Yahweh. Dumampot ng mga talata kung saan binabanggit yung mga parusa ni Yahweh sa kasalanan, yung mga pagpatay ni Yahweh sa makasalanan sa Bible, at sinabi na si Yahweh ay masamang Diyos. Pero hindi ba niya nakita na yung si Yahweh nagpaparusa, siya ang nagbibigay, siya ang bumabawi. Kung siya ang giver ng buhay, siya rin ang taker ng buhay. Kung siya nagbigay ng blessing, siya rin ang babawi ng blessing. Ang Diyos na ito hindi puro pag-ibig, ang Diyos na si Yahweh ay Diyos din ng katuwiran, justice, righteousness. Pero ang galing ni Ed Lapis, pinaghiwalay niya yung kadiliman at yung liwanag at sinabing si El Elyon ang kaliwanagan at si Yahweh ang kadiliman. Can you imagine? Kung ikaw hindi nagbabasa, dalang-dala ka. Mabobola ka ng mga teaching ni Ed Lapis. Lalo na nga doon sa mga practicality, sa mga bagay na practical. Dalang-dala tayo nito. Yumaman si Ed Lapis sa kanyang pagbebenta ng mga libro ng mga bagay na praktikal. Pero sa likod nun, hindi yung mga praktikal na bagay ang delikado, kung hindi ang deception behind. Magalit na po kayo, mga taga-subaybay ni Ed Lapis, but I am just stating the truth of what the scripture is saying. False ministries depend on average Christian not knowing their Bibles well
and not being grounded in theology so that they can mislead them. Kaya importante, pastor, maglaan ka ng panahon sa pagtuturo sa iyong mga miyembro. Doktrinahan mo sila. Magturo ka ng theology sa mga miyembro. Kesa puro kwento, gawin mo sa pulpito at araw-araw puro devotion na puro kwento. Turuan nyo miyembro nyo ng theology nang hindi maluloko ng katulad ni Ed Lapis. Pananagutan natin ito sa Diyos. At si Pedro hindi nagkulang sa paalala. Hindi nagkulang si Peter ng paalala na papasukan kayo ng mga false teachers. At naroon tayo sa panahon na kung saan napakarami po nila. Ano ang sabi? Una, they speak smooth, persuasive, and flattering words or blessings. Pangalawa, they speak of peace and safety. Yan yung common sa mga false ministries eh. Ang kanilang mensahe puro kapayapaan, ang kanilang mensahe puro pagpapala, puro kaginhawahan ng katawan, puro paginhawa ng buhay. Yan po yung mensahe. At hindi naman nagkulang ang Bible sa Ezekiel. Ano po ang sabi? 13:9-10. Ano po ang sabi diyan? My hand will be against the prophets who envision futility and who divine lies. They shall not be in the assembly of my people, nor be written in the record of the house of Israel, nor shall they enter into the land of Israel. Then you shall know that I am the Lord God. Because they have seduced my people, saying peace, when there is no peace. They are pronouncing peace, wala namang peace. They are deceiving people. They are pronouncing safety, but there is no safety. Yan po yung makikita nyo, common sa mga false ministries of today. They're speaking prosperity, they're talking peace, they're messaging safety. But ang sabi po ni Ezekiel, they have seduced my people. They speak peace and safety. One characteristic also of a false ministry. Third, they appear as angels of light and ministers of righteousness. Gaya ng binanggit ko sa inyo kanina, hindi naman lilitaw ang mga false prophets, false teachers, at nakasulat sa kanilang t-shirt na I am a false teacher. Walang ganon. Wala hong lilitaw sa inyong YouTube channel o sa mga Facebook Live na nakasulat sa ilalim na follow me because I am a false teacher. Wala pong ganon. Kaya pati si Pastor Ruel nakasulat dyan, follow me sa YouTube, Tinig ng Pag-asa, sa FB, Ruel Calites Camia, sa IG, Instagram, Pastor Ruel. Those are the social media account of mine. Na po? Yun ang aking mga social media platform na akin pong ginagamit. Pwede nyo akong i-follow dyan. Pero hindi ko ilalagay dyan na follow me, I am a false teacher. Kaya nasa sa inyo na ho yan. Hindi nyo po alam, baka false teacher nga rin ako, kayo ang magsusuri. Titingnan nyo kung anong mga itinuturo, titingnan nyo kung anong mga aral. Because many today appear as an angels of light and a minister of righteousness. Sabi po ng 2 Corinthians 11, sabi ni Paul, for such people are false apostles, deceitful workers, masquerading as apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. It is not surprising then if his servants also masquerade as servants of righteousness. Their end will be what their actions deserve.
Sa palagay niyo po ba mga kapatid, tumigil na si Satanas noong si Jesus ay namatay sa krus at nabuhay na maguli? Naku po, nagkakamali kayo kung iniisip niyong tumigil na si Satanas. Hindi. Nagpapatuloy po siya at ang strategy ni Satanas ngayon ay mag-masquerade as an apostle of Christ. And whether you like it or not, maraming followers si Satan masquerading as a disciple of Christ. Ayan po ang Biblia. Ayan po ang talata. Mga nagkukunwaring alagad, lingkod, at ministro ni Kristo. Pero ang sabi ni Apostle Paul, mga false prophet, deceitful workers. Amen? So for such are false apostles, deceitful workers, and these false apostles have transformed themselves into apostles of Christ. No po? And this means that they have laid hands on their own head and have ordained themselves. Ito yung mga self-acclaimed, mga self-ordained minister. Sila na mismo nag-ordina sa kanilang mga sarili, nagpatong ng kamay sa kanilang mga ulo at sinabing sila'y mga pastor. Dito sa Winnipeg, ubod ng dami niyan. Naku po, dito sa Winnipeg, nagkalat ngayon ang mga pastor. Minsan nahihiya na po akong magpakilalang pastor. Baka isipin ng mga tao, katulad ko rin sila. Ubod ang daling magpastor ngayon, 2-5. Nagbasa lang ng Bible, naimbitahan lang mag-preach, natuto lang tumayo sa pulpito, nagkalakas lang ng loob, pastor na. Ang tanong, sino nag-ordain? Sila. I commission myself to be a pastor. Self-commissioning, self-ordained. Pastor Ruel naman, sobra ka naman makahusga, baka naman hindi ganon. Ay naku po, huwag tayong magbulag-bulagan mga kapatid. Magugulat ka na lang, hindi naman pastor yung dati eh. Ngayon pastor na? Ang tanong, sino nag-ordain sa'yo? Nung dumating ka ba rito sa Winnipeg, pastor ka na sa Pilipinas? Hindi. Dito lang natuto. Dahil nakita niya, may potential na pagkakakitaan ang pagpapastor. Mas maiging i-practice ang magpastor kesa maghanap buhay ng hard labor. Ang dali nga naman, mambola ka lang pagdating ng linggo, bumasa ka lang ng ilang talata, magpalundag ka lang na magpalundag, magtayo ka ng isang bandang magaling tumugtog. Simbahan na yun eh. Ganun kadali. Hindi niyo po ba napapansin yung mga ministry na yan? Ano unang gagawin? Bubuo ng bandang mga tugtugan, kantahan, may isang magaling na singer, tapos babanat na yun. Yun ang kanilang mga pang-front. Pagkatapos nun, may konting emotional appeal, iyakan ng konti, pasok si pastor, basa ng ilang talatang mambobola, mga talatang magbibigay ng pag-asa, kunwari, they will pronounce peace, blessing, they will speak peace and safety, and then that's it. Offering na kasunod nun. Tapos pipiliting bumasa ng mga talata sa Biblia na mga out of context na may kinalaman sa pagbibigay, buhay na nga naman ng pastor doon. Makakasurvive na nga naman yung pastor, makakapagpaaralan ng mga anak sa kolehiyo dahil sa kanyang gagawing sistema. They may appear as angels of light and ministers of righteousness. Pero nasabi dyan ni Pablo, they are masquerading as an apostles. And Satan himself masquerades as an angel of light. So, ito po yung isang karakteristik ng false ministries. Pangapat, they claim to be somebody. Madaling malaman, ang mukha po ng false ministry, lagi they claim to be somebody. Sa Matthew 24:5, for many will come in my name, si Jesus ang nagsasalita nito eh. Sabi ng Panginoong Jesus, marami ang darating sa aking pangalan, meaning they will use the name of Christ. They will use the ministry of Christ.
and will say, I am the Messiah, and will deceive many. Nagsisinungaling ba si Jesus dyan? Palagay niyo po ba ay nagsisinungaling ang Panginoon nang sinasabi niya yan? Na darating yung panahon, many will come in my name, claiming I am the Messiah, and they will deceive many. Mga kapatid, kung merong panahon kung saan nagaganap ang mga bagay na yan, ngayon yun. Your time, my time, and this time. They make all kinds of claim for themselves, which cannot always be substantiated by reality. Many will come in my name, Jesus said, and claim I am the Christ, and they will deceive many. John 5:43 says, I have come in my Father's name, and you do not accept me, but if someone else comes in His own name, you will accept him. Parang may pagdaramdam na nga si Jesus dito eh. Dumating ako rito, galing sa Ama. Mula sa Ama, hindi niyo ako tinanggap. Pero may darating, galing sa kanyang pangalan at tatanggapin ninyo. Now, ang tanong ito, they claim to be somebody, what kind of claims might they make? Tingnan ninyo, pag ang pastor nyo ganito, ang ministry ng pastor nyo ganito, alam na. No? Una, they may claim to have answers that your elders do not have. Pag may dumating sa inyo, sasabihin, oh, I have an answer to your question. Hindi ito masagot ng pastor mo, ako sasagot. Hindi ito alam ng pastor mo, pero ako alam ko. Mag-ingat kayo. Because that is one characteristic of a false ministries. They may claim to have answers to all your questions that your former pastor doesn't have or do not have. They may claim to hear directly from God. Extra revelations. Lahat ng nagsasabing merong sinasabi sa kanya ang Diyos, bulaan niyon. Simpleng-simple. Pag meron pong pastor na tumayo sa pulpito at sinabing, my dear brothers and sisters, I have a word from the Lord na wala sa Bible. Takbo na mga kapatid, delikado kayo ron. Ngayon, pag sinabi namang, I have a word from the Lord, and it is coincide with what Bible is saying, bakit pa niya kailangan sabihin, I have a word from the Lord? Dapat sabihin na lang niyang, let us read the Word of God from His Word. Minsan kasi talaga naman kagagaling nitong mga pastor na to na mambola eh. Mga kapatid, may mensahe po ang Diyos sa akin. Samantalang yung mensahe yun, nakasulat naman sa Bible. Para lang palabasin na siya ang kinakausap ng Diyos, ganun niya ipepresent ang sinasabi ng Word. Mga kapatid, hindi niyo pa ho narinig ni minsan sa mahabang panahon ng pagbo-broadcast ng Tinig ng Pag-asa na sinabi kong, I have a word from the Lord. I don't have any. If there is a word from the Lord, it always must come from His words in the Scripture. Daluyan lang po tayo. Dinadaluyan lang po ang inyong lingkod, pero hindi sa akin. Directly, sinabi ng Diyos yung word na yon. But many false prophets and ministries and ministers of today, they claim they hear directly from God. Lalo na yung mga prophecy, visions. Kapatid, I saw a vision from the Lord for this church. Naku, napakadami niyan mga napakagagaling na mga Pentecostal, napakagagaling diyan ng mga pastor ngayon. Yung mga charismatic na yan. They always claim to hear directly from God. Wala na hong ganon. Hindi na po nagbibigay ng direct revelation ang Diyos ngayon. Bakit? Kompleto na ang scripture. Kompleto ang banal na kasulatan para sa ating kaligtasan.
kumpleto para makapamuhay sa kabanalan. Bakit pa magbibigay ang Diyos ng direct revelations? Ano bang hinahanap niyo direct revelations kung kailan babalik si Christ? Sinabi na nga niya, babalik siyang parang magnanakaw. Hindi natin alam. Huwag na ninyong ubusin ang inyong panahon sa paghahanap ng pastor na magbibigay sa inyo ng eksaktong petsa kung kailan babalik si Christ. Madalas, lagi ang mga yon ay false minister. Yung mga hula ng hula, wala namang natutupad. Lahat po yan ay palatandaan at muka ng false ministry. Ano pa? They may claim that God has given them a key that only the very special or the very spiritual can understand. Common yan. May mga pastor na ganyan eh. Itong isinesermon ko, hindi ito maintindihan ng mga nasa laman. Only the spiritually discerned can understand my preaching. Hello. Na-experience ko po yan nung ako'y nasa Cavite City eh. May simbahan doon. Naku, talaga naman. Bali ba, ayos naman yung simbahan na yun dati. Yung mga taga Cavite City. Yung First Baptist Church of Cavite City. Isa lang naman yan eh. Yung First Baptist Church ng Cavite City. Dati matino yung mga pastor dyan eh. Ewan ko, biglang merong naging pastor na na-involve mga kapatid, no? Baptisto. Na-involve sa mga Pentecostal. Naging mga citers. Alam niyo po ba yan? Nauso yun ng mga panahon ng mga early 2000 eh. Sila yung mga nakakakita ng mga may karga. Yung mga taong may mga masamang espiritu. Can you imagine? Papasok yung mga miyembro sa simbahan, si pastor at yung kanyang katulong na ando sa pintuan, itinuturo kung sino may karga. O yan, pastor, may masamang espiritu yan. Ito, meron tong espiritu ng ganito, espiritu ng pagkachismosa, espiritu ng mangungutang. Alam nila. At sinasabi ro yun ng espiritu. Pero hindi alam ng pastor na ito at nung kanyang katulong, may espiritu sila ng judgmental o meron silang judgmental spirit na hindi naman totoong galing sa Diyos. Hinahatulan nila ang mga pumapasok. At alam niyo ginagawa ng pastor? I-deliver yung mga taong yung kapatid, meron kang espiritu ng chismis, i-deliver kita. Palalayain kita. Ano nangyari ho doon? Isa ho sa malaking simbahan dati yung First Baptist na ubos ang miyembro dahil po sa pastor na ito na ewan ko kung anong espiritu ang sumapi na bola ng mga pastor nung Ministerial Fellowship ng Cavite City na numero 1 pasakit ng ulo ng mga simbahan doon. Matindi mga kapatid. Claim ng kung ano-ano. They claim that God has given them a key. Meron hong isang pastor ng Cavite City, nakakausap daw ang Diyos eh. Na itinuro daw sa kanya ng Diyos kung saan mahuhukay yung mga ginto. Alam niyo ginawa ng pastor? Naghukay na lang ng ginto. Dahil merong anghel daw na nag-uutos sa kanya, nandun yung ginto, nag-treasure hunting na lang. Alam niyo yan, yung mga taga Cavite City, kilala niyo yung pastor na yan na halos mabaliw. Pag kinakausap niyo, wala na ho sa katinuan. Dahil wala na pong ginawa yung mga pastor every time na magfe-fellowship, nagpapakiramdaman kung sino sinasapian daw ng espiritu at may bagong revelation sa kanila. Konti na lang, ay mga nasisiraan na ng ulo. Nako mga kapatid, they are false. Ang malupit nito, ang daming napaniwala. Ang daming mga tao ang natangay ng ganitong mga katuruan. Panlima, they superficially heal people with a message of peace. Jeremiah 6 ang sabi diyan. From the least to the greatest, all are greedy for gain. Prophets and priests alike, all practice deceit.
Sa panahon ni Jeremiah, sabi niya, they dress the wound of my people as though it were not serious. Peace, peace, they say, when there is no peace. Are they ashamed of their detestable conduct? No, they have no shame at all. They do not even know how to blush. So they will fall among the fallen. They will be brought down when I punish them, says the Lord. Kung nangyari ito sa panahon ni Jeremiah, sa panahon na ang Israel ay under captivity ng Babylon, nangyayari din ito sa panahon natin ngayon. Ang mga bulaang propetang ito ay puno ng pagkagahaman, gagamitin ang tila kapangyarihan ng Diyos sa pansarili nilang kapakinabangan. They superficially heal people with a message of peace. Kaya ako sa pulpito ngayon, marinig yung mga mensahe? Puro kapayapaan, puro pag-ibig, walang mensahe ng repentance, walang mensahe ng pagsisisi, walang mensahe ng mga kasalanan, kung hindi puro peace, peace, encouragement, prosperity, paggaling sa pisikal. Nako mga kapatid, they do this because to speak what people really need. To heal them to the core would not always be popular and would not always return to them tangibly. They will just preach of external physical healing, but not the real healing that the people needs. The real healing that the people needs is the healing of their soul. The healing from the disease of sin. Naparito ang Panginoong Jesucristo para pagalingin ang ating mga sugat. At ang binabanggit doon na sugat ay ang sugat na nilikha ng kasalanan. Hindi yung physical healing. Amen. From the least to the greatest, ang sabi diyan. All are greedy. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na propeta at pari, lahat ay mukhang salapi. Sakim, gahaman sa kanilang pakinabang. Kakalungkot kasi pag pastor ka ngayon talagang ang una mong ipapaliwanag, hindi ka katulad nung pastor na mukhang pera. Pero ang tao, ang hirap ng kumbinsihin ngayon kasi ang paniniwala nila, pag pastor, mukha kang pera. Pag pastor ka, kamukha mo si Oriel Balano, si Eddie Villanueva, si Bishop Benny Abante. Talaga naman mga kapatid. Pagkatapos, meron silang lakas ng loob at tapang na tumayo sa pulpito every Sunday. Na mangaral ng kapayapaan, kapayapaan. Pero ang sabi, when there is no peace. They say peace, but there is no peace. Ano ibig sabihin nun? They are pronouncing blessing, blessing, pero ang pinagpapala lang sila. Yung mga tao, they remain the same. Magbigay kayo siksik, liglig, umaapaw. Bibigay mo kay pastor, siya ang siksik, liglig, umaapaw sa pera. Yung mga nagbigay, nga. Pero yung mga nagbigay, susubok pa rin sa susunod na linggo. Magbibigay pa rin sa susunod na linggo. Aasa pa rin sa susunod na linggo. Kasi parating gano'n naman ang sermon. Walang iniwan dyan sa panahon ni Jeremiah. Peace, peace, peace. And yet there is no peace. Blessing, 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 and yet there was no blessing. Pero anong sabi? Nahihiya ba sila? Are they ashamed of their detestable conduct? No. Nahihiya ba itong mga pastor na to na linggo-linggo, manghingi na lang na manghingi, mambola lang na mambola? Nahihiya ba sila? No. They have no shame at all. They do not even know how to blush.
Hindi na nga namumula yung mukha sa kahihiyan. Sa bagay, dyan naman, binanggit ng Diyos kung ano yung kaparusahan sa kanila. At bukas, tatalakayin ko yun. Hindi ko matatapos to eh. Tatalakayin ko bukas kung ano yung darating na parusa sa mga bulaang guro na ito. Pero yun po yung una nating nakita. The face on the outside of false ministries seem to have a positive appeal. Kaya po nakakabola kasi mukhang tama ang kanilang mga sinasabi. Pero eto malupit mga kapatid, on the inside or in the background, things are not so appealing. Kaya kayo na nandun sa loob ng ministering ito, malupit ang kahinatnan. Bakit? Una, they draw disciples to themselves rather than leading them to local church leadership. Panlabas mukhang appealing, pero sa loob nito, aakayin ka para kanyang maging disipulo. In the front, mukhang hindi siya delikado, pero pag napalaon ka na, nadala ka na, gagawin ka ng disipulo nito. Di ba kayo nagtataka, bakit hanggang ngayon, sa kabila ng mga akusasyon kay Quiboloy, ng mga nagpapatotoo ng pang-aabuso, napakarami pa rin ang nagpapakamatay kay Quiboloy, kay Soriano, kay Almeda. Patay na si Almeda, pero hanggang ngayon, yung mga Jesus Miracle Crusade ni Almeda, namamayagpag pa rin. Tingnan mo gano'ng kabulaanan si Almeda. Nagpresentang pupunta sa mga NPE para pasukuin ng mga NPE. Ano nangyari? Pagbaba, galing sa NPA, paralisado. Pinaglaruan yon ng mga NPA, ng mga Abu Sayyaf. Tapos yung mga miyembro, kung hindi nagbayad, hindi na makakabalik yung si Almeda. Pero gaano kayabang nagpa-live broadcast pa na aakyat siya sa bundok at pasusukuin niya ang mga rebelding Abu Sayyaf. Nakuha niyo po mga kapatid. Delikado because these people draw disciples to themselves. Alam niyo, yan pong si Mike Velarde. Si Mike Velarde, ang hinahanap niya yung mga taong medyo ma-impluwensya. Alam niyo po ba, hindi ko nababanggitin sa inyo, pero kilala ko po yung unang-unang gustong maging disipulo ni Mike Velarde ng El Shaddai dito sa Winnipeg. Alam niyo po, itong kapatid na ito, ni wala nga hong alam sa preaching. Ni hindi niya nga ho alam paano mag-preach. Pero ang sabi sa kanya ni Mike Velarde, gagawin kitang pastor, gagawin kitang preacher doon sa Winnipeg. Eh sabi ng kapatid na ito, nakaw, Brother Mike, hindi ako pwede. Makasalanan ako eh, ang dami kong kasalanan. Pero hindi gagawin kita at may pera dito, ang sabi ni Mike Velarde. So talagang pera-pera lang eh. Imagine niyo. At gagawa sila ng mga disipulo. Sa halip na kung nagtuturo ka ng tama, ibalik mo sa simbahan yung mga miyembro. Hayaan mo ang mga simbahan ang magdisipulo. Pero alam niyo po, ang naalala ko po ng dekada, nung late 90s, ito, naglitawan yung mga ministries na yan, ng mga ng mga fellowship. Alam niyo po, sistema nila, lalo na yung hindi yung day by day, yung yung rise up. Yung rise up. No? Alam niyo po, kalokohan niyang rise up, yung pastor niyan, yung mga pangalong pastor niyan. Ang kalokohan niya, mag-iimbita po yan sa mga youth ng church. Iimbitahan yung mga kabataan para umattend ng rise up worship. So ikaw naman, yung mga kabataan mo, gusto mo maka-fellowship doon, padadala mo ngayon doon. Nako, pagdating doon, kalaunan,
Yung mga umattend doon, ano gagawin ng pastor? Kukunin na yung mga miyembro na yun, magtatayo na siya ng simbahan doon sa area. Halimbawa, Rise Up Cavite City. Anong gagawin? Sa Cavite City, may lilitaw na simbahan nila. Saan galing? Sa mga non-believers? Hindi. Saan galing? Doon sa mga simbahan. Na walang kamalay-malay, pinasukan sila para kunin doon sa kanilang simbahan. They will draw disciples to themselves rather than leading them to local church leadership. Kaya yung mga kabataan namin, ako, hindi po namin pinapadalo sa kung saan-saang mga inter-church fellowship na yan kasi sa likod niyang mga inter-church fellowship na yan, may pastor na nakafasad, na masquerading as an angel of light, and yet, ano intention? Kunin yung mga tupa ng may tupa. Eh, buti nila yung mga kabataan ko matatalino ngayon. Yung mga members namin sa church matatalino na. Alam na nila yung mga deceitful scheming ng mga pastor na yan. Acts 20:30, even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. Ayan. Hindi ba nangyayari yan? Simbahan sa simbahan, agawan ng agawan. No? Simbahan ng simbahan, nanghihikayat para mapapunta sa kanila, gagawin ng lahat ng strategy. Sa halip na magturo ng tama, para yung tao matutunan ng tama, hindi. They will spread lies para makuha yung miyembro ng iba. Mga minamahal na mga kapatid, alam ko po ang katotohanan ng John 8:32. If the people know the truth will set them free. Kaya nangangaral lang tayo na nangangaral. Yung natututo ng katotohanan, napapalaya sa katotohanan. Ngayon, kung sila'y magdesisyon, eto, nung isang araw may nag-message sa aking isang kapatid, Pastor, ako po ngayon ay nasa isang simbahang hindi reform. Alam ko naman po ang teaching ng reform. Gusto ko pong umalis dito, pero dito na ako napakatagal. Napakatagal ko na po rito. So ano ipinayo ko? Kapatid, huwag kang umalis dyan. Dyan ka. Kung ikaw nga nabuksan sa katotohanan, baka meron din dyan na mabuksan sa katotohanan. Who knows, baka yung pastor isang araw, bigla na lang kausapin ng Diyos, baguhin ng Diyos. At baka biglang katulad ni Pablo, from being a persecutor, ay naging forerunner ng faith. Kaya manatili ka dyan. Lalo na nga't sinasabi mong wala ka namang mapuntahan pa na ibang church. Nasa abroad kasi po itong kapatid na ito. At kung ikaw ay nasa katotohanan, then let your light shine before them. Maging halimbawa ka, magturo ka. Turo mo yung totoo. Ngayon, pag sinaway ka na ng pastor at sinabing wag mo nang ituro yan, then umalis ka na. Dahil mag-aaway na kayo niyan. Pero hanggat okay naman, hindi ka naman sinasaway, then manatili ka dyan. Mag-ilaw ka, magningas ka bilang ilaw sa gitna nila. Pangalawa, they speak misleading things and distortions of the gospel. This is very common among false ministries. Gagamit ng talata out of context. Imi-mislead yung mga miyembro. Sasabihin ito ang gospel pero hindi naman ito totoo. Ano sabi ng Galatians 1:7? Which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. Madali naman pong malaman kung ang pastor ay nagtuturo ng sound doctrine. Ang unang-unang ebidensya, consistency. Yun lang po mga kapatid. Hanapin nyo lagi yon, consistency. If it is not consistent, then, ano na tawag doon? Perversion yon ng gospel. Sabi po ni Jocelyn Roman Guevara. O yun yung pastor na yun. O, imbita ng rise up, rise up, rise up.
para mag-concert siya, magkantahan, and yet gagawin niyang simbahan later on. Meron na pong Rise Up Church. Alam niyo po ba yon? Kaya yung nagpasimula na Rise Up as a fellowship, Rise Up as a worship team, inviting people to come. Ngayon, simbahan na yun. Antitindi. So, ang sabi po dyan, some people are throwing you into confusion and they are trying to pervert the gospel of Christ. Yan. Pangatlo, they practice deceit by teaching fabricated or forged words, not totally being honest with themselves or others. 2 Peter, ano sabi dyan? In their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. Tatlong words ang makikita po natin dyan. There are 3 words that fill out the meaning here. One is greed. What is a greed? A desire to get more. Yan po ang palatandaan ng false ministries. Nandun yung kasakiman. Ubod ng dami ng pera, ipon ng pera, ubod ng laki ng ministry, ubod ng laki ng building. Ito po, hindi po ito chismis. Narinig ko po ito sa isang miyembro ng JIL. Nangangalap ng pondo ang JIL dito sa Manitoba, papadala sa Pilipinas dahil magpapatayo din si Eddie Villanueva ng isang malaking Colosseum kasi laki ng sa Iglesia ni Cristo sa Bulacan at ng kay Kiboloy sa Davao. Gagawa rin ng JIL ng ganon. Sa Biblia, ang alam ko, yung mga nagpapagawa ng mga ganyan, ginigiba din ng Diyos eh. Dahil una, hindi naman yan permanente. At ang layunin kung bakit itatayo yan, laging questionable. Bakit mo gusto yan? Sa Torre ni Babel, ang layunin, they want to make a city with a tower with a name. So, anong purpose? 3. City with a tower with a name. Ang purpose, para sa kanilang katanyagan. Alam niyo po, long before time, man has a fascination for something big. Kaya po yung tower ni Babel, bawat lugar sa mundo merong tower na mataas. Bawat city merong tower pataasan. Ano ngayon ang pinakamataas na tower? Torre, man-made tower. O yun yata ang Burj Khalifa. O I don't know, parang may mas matayog na kesa dun eh. Bawat bayan, sa Japan, sa China, sa Europe, dito po sa Calgary, pumunta po kami rin sa mataas na torre dito sa Calgary. O elevator, tataas kayo ganun. Calgary Tower. Pero ang sabi, ang pinakamataas daw dito sa Canada, nasa Toronto yata. Pero yun po yung gusto ng tao eh. Kasi bawat matayog na naitayo mo, pangalan mo yun eh. Hindi po chismis yung binanggit ko sa JIL. Isang miyembro po ang nagsabi sa akin, nangangalap ng pledges si Eddie Villanueva para sa pagpapagawa ng malaking stadium. Kaya huwag kayong magulat. Kung dito nyo unang narinig na merong ganon, pag naitayo na, saka nyo sabihin ako'y sinungal. Sabihin nyo sinungaling ako kung walang maitatayo. Pero pag naitayo na, at nakita nyo na, then, at least kahit papaano, dito nyo unang narinig na meron silang planong ganon. 3 words. Greed, exploit. The word exploit is a word that means to use a person or things for gain. Madali mo naman malaman kung ikay nagagamit lang, kapatid. Madali mo malaman kung ikaw ay hinuhut-huton lang, kapatid. Kapag laging ikaw ang abutan ng solicitation letter, kapag ikaw lagi ang tinatapik for pledges, kapag ikaw lagi ang takbuhan, paghingian ng pera, isa lang ibig sabihin nun,
na-exploit ka. At madali mo naman malaman kung ikaw ina-exploit, lagi kang binibisita ng pastor. Lagi kang laman ng kanyang prayers. Lagi kang papatungan ng kamay. At laging ikaw ang binabarkada ng pastor. Kasi, ay nako, marami kang laman. Laging may laman ng iyong kaha. Kaya ang sabi diyan, in their greed, their teachers will exploit you. With what? Pangatlo, fabricated words. Fabricated is a word that is used only here in the Bible and literally means molded out of wax or clay. Dito lang natin makikita yung 2 Peter 2:3, yung word na fabricated. Only in 2 Peter 2:3 mababasa yan. And it is in reference saan? Sa mga false teachers and their false ministries. Madali nyo makita. They practice deceit by teaching fabricated or forged words. Ang gagaling nilang mambola, ang gagaling nilang mang-engganyo. Pero sa likod noon, makikita nyo ang deception. Amen? Pangapat, they have a spiritual pride, believing and leading people to believe that they have secret revelation that only comes through them. Yan. Nabanggit ko na yung ilan yan kanina. Pero yan ang isa sa napakadelikadong pambobola ng mga ministry niyan. Sabi ni Pablo kay Timoteo, if anyone teaches otherwise and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching, they are conceited and understand nothing. They have an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions, and constant friction between people of corrupt mind, who have been robbed of the truth and who think that godliness is a means to financial gain. Tindi, no? They have spiritual pride. They believe and lead people, no, sa paniniwalang meron silang secret revelations. I have a word from God. Delikado yun, mga kapatid. Panlima, they speak evil of things that they do not fully understand. 2 Peter chapter 2 verse 12, ang sabi po, these people blaspheme in matters they do not understand. They are like unreasoning animals, creatures of instinct, born only to be caught and destroyed, and like animals, they too will perish. Ang maganda ko kay Peter, every time na babanggitin niya ang mga pangalan, karakteristik, at ang mga taong ito, binabanggit niya rin ang kaparusahan dito. Kaya makakapag-conclude na tayo na kahit mamayani sila ngayon, magpatuloy sila ngayon, makapambola sila ngayon, nakikita naman natin na laging merong destruction na aabutin ang mga false ministry na ito. Peter says that these false ministries are like wells without water. No. Sabi diyan, these people are springs without water, 2 Peter 2:17. And mist driven by storm. Blackest darkness is reserved for them. Again, ayan yung binabanggit yung kanilang karakteristik, binabanggit yung kaparusahan. That is what I like about Peter. Ang paglalarawan ni Pedro, ang sabi, these people are like springs without water. Ano silbi ng bukal na walang tubig? At ganyan daw, mga kapatid, ang paglalarawan sa mga false ministries of today. Springs without water. Clouds without water. Ano po? So, ano pa? Pang-anim, Jude 1:10, sabi, yet these people slander whatever they do not understand. And the very things they do understand by instinct
as irrational animals do, will destroy them. Pang-anim, they are obsessed with dispute and argument over words. Verse 4 ng 1 Timothy 6, they are conceited and understanding nothing. They have an unhealthy interest in controversies, quarrels, etc. 7, they see godliness as a means of gain. Yung kabanalan ay pakinabang para sa kanila. Sa verse 5 ng 1 Timothy 6, sabi diyan, and constant friction between people of corrupt mind who have been robbed of the truth and who think that godliness is a means to financial gain. 8, they preach message of peace without no mention of repentance. Delikado yan. Puro na lang kapayapaan, puro na lang pag-ibig, pero yung mensahe ng paghingi ng tawad, pagsisisi, repentance, walang ganon. Sabi ni Jeremiah, from the least to the greatest, all are greedy for gain, prophets and priests alike, all practice deceit. They dress the wound of my people as though it were not serious. Peace, peace, they say, when there is no peace. Nabanggit ko na po yan kanina. At panghuli, pangsyam, they teach that their message brings liberty while they themselves are slaves of corruption. 2 Peter 2:18-19, for they mouth empty, boastful words, and by appealing to the lustful desires of the flesh, they entice people who are just escaping from those who live in error. They promise them freedom, while they themselves are slaves of depravity, for people are slaves to whatever has mastered them. Amen? Mga kapatid, gusto ko pang ipagpatuloy pero itutuloy na po natin ito bukas, nakaisang oras na po ako. Bukas, atin pong titingnan ano bunga ng mga false ministry na ito. Ngayon, naipakita ko po sa inyo ang mukha, ang face of the false ministries. Yung panlabas na epekto nito at yung panloob na epekto nito. Bukas naman, tingnan natin ano bunga ng mga false ministries na ito. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang araw mga kapatid.